Ayan, so welcome back dito po no sa The Enrica YouTube channel. Well, mabilisan lang no. Sa pagbabrowse po natin ng balita, nakita natin ano po yung mga ginagawa po ngayon, reaction no ng mga kalaban ng mga Duterte no. Dahil nga nagkakagulo na, narinig nga po natin no. May mga meeting daw. Di umano ang mga nagaganap ano po, mga emergency meeting kung saan nagulantang dyan nga po sa anunsyo ng ating Vice Presidente, dyan nga po sa pagtakbo no, ng tatlong Duterte. At isa pa pong pasabog dyan, yung preparasyon daw po para si Paulo Duterte ang tatakbo sa 2028. Well, una po sa lahat no, bago ko ituloy, ako po yung nagpapasalamat no. Patuloy po ang suporta no. Nakakalimutan ko po na pangatlo po pala sa malaking syudad ang Davao City ang mga nakatutok po dito. Kaya di na po ako magugulat na marami po talagang Duterte supporters ang dumudumog na dito sa ating channel. Salamat po sa inyo no. Okay, so ngayon dito po tayo sa nakita ko po, kakabrowse ko. Sabi ng isang vlogger, hindi na daw mapipigilan ng ICC. Tapos sabi, nakita ko naman sa isang thumbnail, sabi daw po, no, parang nakalagay doon, si mukha po ni dating Senador De Lima, no, na dapat daw makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. So ito na po ang tinatawag no na unity team ng Dilawan no at ng administrasyon, Dilawan, Pinklawan, administrasyon at ICC laban po sa mga Duterte. So ganito po ang laro ngayon ang nakikita natin na makakabangga ng mga Duterte ano. Talagang kung mangyayari yan parang deklarasyon na ito no na hindi nyo talaga kaya mga Duterte pagka-eleksyon. Na kasinungalingan talaga no. Tila kasinungalingan talaga yung mga sinasabi ng mga vlogger dyan na mahina na daw ang mga Duterte. Biruin nyo, dati magkakalaban kayo, Dilawan, Pinklawan, no? At itong kampo po ni PBBM. Matitindi po ang mga banat, ano? SMNA nga lang ang medyang kakampi, tila kakampi nyo that time Dahil nakapag dun napapanood yung other side, no? Ng mga Marcos. Kaya nga nakatulong ito sa kandidatura niya. Diba? Lalo na nung nagsagawa sila ng kanilang debate, diba? Yun lang ang inatinan ni BBBM. Pero ngayon, wala na pong prangkisang SMNI, no? At itong mga Dilawan, ngayon, nagkakabalikan ang mga Pinklawan. At ngayon, yung mga vlogger din nila, pinupuri din si Madam Lenny. So, ayan na po talaga ngayon. Nakikita nyo talaga ang mga katauhan ng mga tao nito na tinalikuran na ang kanilang paninindigan. Ano? Pero ang mga Duterte, DDS, solid pa rin po. Solid pa rin po. Tila nabudol lang kami dahil ang akala talaga namin itutuloy. No? Yun nasimulan na. Yung sinasabi nilang gahaman daw sa kapangyarihan ng mga Duterte. Hello, bumaba po sa pwesto si at hindi po naging Speaker of the House si Paulo Duterte sa panahon na presidente ang kanyang ama, no? At hindi po tumakbo ng presidente si BP Sara. So sasabihin ng ilan dyan, no? Daw sa kapangyarihan. Kaya po wala talagang kasensense, no? Yung mga vlogger na nagsasabi dahil walang ganito, walang utak, no? Meron man, baka alam na. Hindi na po the content kasi ngayon no? Sa pakiwari ko, tawag dito. Bili mo kumita na sa vlog, meron pang yan po naririnig natin sa mga ibang mga vlogger no na nagsasabi na nagbubunyag no na may mga ganyan daw. Anyway, wag natin pag-usapan yan. Focus tayo dito no na we support Duterte dahil nga po yan tila no para sa akin
talagang ipupursu nila yung ICC, no? Dahil kapag dadala yung mga Duterte, no? Kasi dinadamay nila si BP Sara. Yun ang matindi dyan. Biruin nyo. Through the years na mayor ang BP Inday, hindi siya dinadawid dyan. Yan, sinasama siya. Bakit? Kasi siya na pong vice president at ang malakas na kapalit. Dahil kulelat naman po yung naririnig natin na na magiging pampato nila kahit po pamudbud niya pa buong kaban ng bayan, hindi hindi siya maiboboto, hindi mahina nga sa rating, hindi nga pumapasok diba? Mas gusto pa ng tao si Tulfo kasi walang kakari-karisma, pinipilit niya kasi yung sarili niya, wala naman talagang dating kasi nga, di ba? Ay, huwag natin siya pag-usapan. So yun po ang mga mangyayari ngayon, talagang kapanapanabik dahil ang maisog po worldwide, no? At yan na nga, malaking bagay po kapag ang BP Sara na ay magsalita, no? At sa ibang issue po, meron daw pong gagawin ng administration dyan po sa South China Sea. Di naman sinabi kung ano. Yan naman lagi. We should do. We must do. Ano na nangyayari ngayon? Gulo. O di papalit-palit ng statement. Kasi nga po, kung sasabihin nilang misunderstanding, ibig sabihin, ang military natin nagkaroon ng misunderstanding. So iba po kapag mag-react ang mga sundalo natin. Pagkatapos yung isugo doon, tapos pero yun yung not armed conflict na talo. Paano pa kaya kung armed conflict po yun? So dapat po talaga may malinaw na ginagawa, no? Maayos naman po dati yan. Hindi ko lang alam kasi bakit patuloy tayong lumilinya, no? Diyan sa, ba't nating binabago? Maayos na ng time ni Duterte, ng dating Pangulong Duterte. Tignan nyo nagkakagulo. Kasi nga po, yung practice ng dilawan, tila yun na naman ang nangyayari. So yun lamang po, no, ang ating take ngayon sa mga balita, no, na kumakalat ngayon dyan sa atin, na babangga po sa Dutertres. Ayan po ang ating bago. May 3D tayo, may Duterte series na po to, no? So sundan nyo na po. At muli, maraming salamat sa inyong lahat po. Ang kinakampanya po natin ng 3D or ang Dutertres sa Senado. At maraming salamat po at magkikita-kita tayo sa mga susunod na vlogs dito lamang po sa DNRica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.